Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,906. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Ang pag-usapan po natin ngayon ay yung kay kay Yorme Isko Moreno, no, sa pagbabago sa Maynila, no? For sure, maraming magbabago sa Maynila pag si Yorme Isko Moreno ang mayor, no? Kakikitaan po natin ng pagbabago ang ilang mga tanggapan pag si mayor ang naging mayor na, no? Yorme Isko Moreno, no? Talagang ano yan, no? Kayang-kaya niyang baguhin yan, no? Siyempre, mula nung naging mayor siya hanggang ngayon, ay talagang nakikita yan ng mga tao na posibleng magawa niya. Kung ano mga nagawa niya dati, mas hihigitan pa niya ngayon. Ngayon, talagang alam naman natin, dati magkakampi itong dalawang ito, no? Si Dr. Hani Lacuna Pangan, pero tingin ko, may hihigitan ni Yorme Isko Moreno ang kanyang mga nagawa at mga nagawa ni Mayora Hani Lacuna, kung may nagawa man. Yan. So, umpisa natin sa mga kalsada na dati parating puno ng mga traffic enforcer na nag-aabang ng kanilang huli sa halip na magmando ng trapiko, ay talagang babawasan niya ni Yorme Isko Moreno. Ngayon, ay talagang kung hindi mangilan-ngilan pagdating ng araw, ay talaga namang mawawala na yan, no? Hindi na siya masyadong magkukumpulan at totoong nagtatrabaho upang mapanatiling maayos ang daloy ng mga sasakyan sa lansangan dyan sa Maynila. Okay? Gagawin po yan ni Yorme Isko Moreno. Bukod pa sa mga looban sa yung distrito ni Joel Cruz, no? Joel Cruz Bayochua, no? Diyan sa Quiapo, Santa Cruz, sa Divisoria, na dating puno ng vendors na nagbabayad sa kanilang mga pwesto ay mawawala na yan, no? Ay talaga salamat sa iyo, Yorme Isko Moreno, pag ikaw ay naging mayor, magiging malinis na ulit ang Maynila, no? Talaga namang bagaman, hindi rin natin masasabi na sa Kumbuan ay malinis na talaga. Malinis na ang kalye sa iskinita ng Maynila, pero gagawin ng lahat ni Yorme Isko Moreno ang lahat-lahat upang maging malinis ang Maynila. No? Talagang maiiwasan ng mga lugar na nakapwesto at ito naman ay ayon sa ilang mga marites ay dahil sa proteksyon na kanilang nakukuha sa pulis na nakatalaga sa mga istasyon. Okay? So, si Yorme Isko Moreno ay aalisin niya mga yan. Aalisin ang Chief of Police ng Maynila at itatama niya ang lahat-lahat. Ang kita umano ng mga vendor ay hindi naman pumapasok sa kaban, kundi sa bulsa ng ilang commander na may hawak ng tabakuhan sa hawak ng itong mga lugar. No? Kaya nakakaasar din itong mga kapulisan. No? Matindi ang hiling, no? ng taong bayan dyan sa Manila na linisin talaga ang mga nasasakupan ang Maynila mula sa krimen at illegal na gawain tulad ng sugal, droga, pagnanakaw at ibang mga katulad nito. Pero paano yan? Nagsusugal din yata si Yorme Isko Moreno, pero siguro madalang lang naman. Okay. Talagang hiling talaga ng iba ay talagang maayos ito, no? Talagang siguro kakausapin ni Yorme Isko Moreno ang mga general para naman magdisiplina kapulisan ng Maynila at no-take policy, no? Ayon nga sila mga taga-Maynila naniniwala sa pamunuan ng ating alkalde na si Yorme Isko Moreno, no? Malinis ang konsensya, no, ng kanilang mayor. Ay ito si Yorme Isko Moreno na hindi ito tatanggap, no, mula sa illegal vendors, illegal gambling, traffic at parking. Di ba nakita natin na hindi naman siya talaga tumatanggap, di ba? Talaga sino naman ang mga perang nakolekta ng mga tauhan ng Manila Traffic at Parking Bureau na dating pinamumuhan? Ay nako, alam niyo po, nasiraan lang ito. Siyempre sinisiraan na nila dahil nga naman ay mga no? Alam niyo naman. Nako, siyempre, alam niyo, talagang mahusay no si Yorme Isko Moreno, no? Sa kanyang mga choices. Okay, nakakumbinsi siya ng mga konsihal, kumbinsi siya ng mga congressman at congressman to be. Ang hindi lang niya talaga nakayanan ay itong si Joel Chua, no?
kakampi niya ito Kakampi niya ito dati, pero tingnan mo naman kung paano siya balahurarin, ibaluhura ni Joel Chua, si Yorme Isko Moreno. Parang walang nakinabang na pakinabangan kay Yorme Isko Moreno. Pero siyempre, ganyan talaga ang politika, mga kababayan ko. Di ba? Ganyan po talaga ang politika. Alam niyo naman, ang mga politika, kahit talagang ganyan sa loob ng politika, no? Lalo-lalo na ngayon, political season. At saka, siyempre, mga manunulat, kanya-kanyang baliktaran din yan, no? Depende yan. Kung saan mas tayo po, wala po tayong tinatanggap na kabayaran o bayad ng mga politiko, no? Ito yung mga sinasabi natin ay totoo, totoo, kasi wala naman po tayong tinatanggap na bayad, di ba? O dyan sa Maynila, totoo po mga sinasabi natin dyan. Okay, dyan sa Pasig, totoo din po. Sa Caloocan, totoo din po, di ba? O, sa National, totoo din po. O, ganun po yun, no? Ano lang naman, 3 syudad lang naman ang ating minomonitor, no? Caloocan, Pasig, Maynila, at saka National, kay Sara Duterte. Yun lang po. O, mahirap ba yun isipin? Minsan may mga bashers tayo. Kaya pang hiling ko sa inyo, yung mga ating supporters, supportahan niyo lang po ako. Kasi siyempre, hindi rin po madali ito. Ito mga binabangga natin, mga politiko po ito, no? Mga politiko po talaga ito, no? Alam niyo naman, dapat hindi rin po madali ito. Kaya pagpasensyaan niyo po, medyo may sakit tayo, no? Pero kahit na may sakit tayo, sinusuportahan pa natin si Yorme Isko Moreno, no? Sana marinig ni Yorme Isko Moreno ang ating mga commentaries, no? Ang ating mga feedback, no? Yan. Kasi marami rin po tayo nakakausap ng mga kaibigan diyan sa Maynila at mga kamag-anak, no? Kaibigan diyan sa Maynila, dating kasama sa trabaho, at minsan nagpupunta din po tayo diyan. Tayo nasaksihan, mismo po tayo, nasaksihan po natin ang kadumihan ng Maynila. Nako po, Diyos ko po, no? For God's sake talaga. Sobrang dumi ng Maynila. Bakit nga po nakakayanan ni Mayora Hani Lacuna ang mga ganitong bagay na talagang sobrang dumi, kaya niya ba ito? Kung kaya niya ito, kakayanin siguro ng mga kababayan niya. Pero dapat ina-underestimate naman niya yung mga kababayan niya. Di ba? Hindi lang yun. Hindi lang yung mga kababayan niya, kundi yung mga tourist diyan, no? Na pupunta diyan sa Lyceum, no? Diyan sa Mapua, sa Intramuros, so wala talaga, kapangit-pangit. Nako, kadugyot-dugyot, punta ka Quiapo. Ayan. Ngayon, lilinisin lahat yan ni Yorme Isko Moreno pagdating na 2025, no? Hopefully. And we are praying na manalo si Yorme Isko Moreno. Sana naman po, habang nagtutuloy tayo dito sa ating journey na ito, sana yung mga supporters po ni Yorme Isko Moreno ay suportahan din po tayo, no? Para tuloy-tuloy lang din ang ating pagsuporta sa kanya. Kahit naman hindi pero inaano ko lang po ay yung pagsuporta ba, no? Paglakas ng loob, no? Nababasa po natin lahat ng inyong mga komento, ang inyong mga comments diyan. Nababasa po natin yan. At diyan po ay lumalakas ang ating kalooban. At maganda rin po, no? Manood din po kayo sa ating video from the very start until the very end para naman po magkaroon maano po yung algorithm, no, ni YouTube, no, na talagang mga supporters po ni Yorme Isko Moreno ay supporters po din ni #WalkWithLan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.